Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nakakagimbal naman itong huling habilin ni Digong sa kanyang anak na si Sara Duterte. Ayon po kasi kay Digong, naghabilin siya dito kay Sara, na kung manalo man ito, gawin lang raw nito ang kanyang style. Ano bang style ang tinutukoy nitong si Digong? Alam naman natin kung ano ang gustong sabihin nitong si Digong Duterte, na gawin din ni Sara ang kanyang mga ginawa noong namumuno pa ito bilang Pangulo ng ating bansa, kung mangyari man ito sana hindi. Magiging malagim ulit ang 6 na taon nitong panunungkulan. At mas maraming patayan pa ang mangyayari sa pamumuno nitong si Sara. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi ni Digong, panoorin po natin ito. Pag nawala ako sa political scene, either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason, sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo at tumakbo ka ng presidente. Continue. Hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang. Of late. Because I think I'm pretty with this kind of problem paulit-ulit. Sabi ko, sige, sundin mo na and for all the unanswered issues, ikaw na ang magpatuloy ng sumagot. At kung mapresidente ka man, sundin mo lang yung style ko at okay ka. Huwag ka takot, sabi ko makulong ka. So did you say sundin ang style mo? Oo. Ano particularly, sir, ang style ni PRRD ang gusto niyo makuha po ni VP Sara para mag-make okay talaga? You cannot change the Philippines overnight into a trouble-free country. But you can minimize the misery of the people in the hands of the oppressors and the criminals and all. Pwede mo na rin patayin lahat para isang hearing na naman. Sir, kaya mga ganyang salita mo, sir, kaya ano eh. Tama yan. Napag-usapan niyo ba ni VP about sa kanyang impeachment, sir? Hindi naman naniniwala yung babae yan ng payo. At saka hindi naman interesado yan kung ma-impeach talaga siya o impeachment ay proceeding. The trial itself, you should not worry a bit. I don't know, but makita mo naman yung sa karakter ng babae na yan. It's totally indifferent yung mga problema na yan. I mean, she can always respond. As always, she has been responding to me. Well, I can always transfer to a new life, a new beginning. Ganun yan siya eh. So, pagka ganun ang kasusap po ang tao, hindi mo mabigyan ng payo. What for? Hindi naman nakikinig. Okay. Sir, what made you change your heart? Kasi alam namin nung una, lagi niyo pong dinidiscourage si Ma'am Inday na wag talagang tatakbo kasi you've been there. Alam niyo, ayaw niyo siyang mahirapan. What made you change your heart and mind and now you're convincing your daughter to run ako for president? Why the change of heart po? Para yung well, she truly loves her country. Dapat gawin yan, dapat yan gawin. At this time, at this point in time, when paalis na ako at
patanda na. But maybe soon, so sooner than expected, I will make my exit as a politician. And then how did she respond, or what was her reply to that, sir? I think si Inday has become a political animal. Kasi lolo niya kasi for the longest time governor of Davao Province yung isa pa. Parang Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga habili ni Digong Duterte sa kanyang anak na si Sara Duterte. Grabe mga kabunyog, hindi talaga normal itong mga Duterte. Biruin mo magpapayo ka sa iyong anak na pumatay. Anyway, hindi na rin yan nakapagtataka dahil yan talaga ang tatak Duterte. Mas magiging delikado ang kalagayan ng Pilipinas kung itong si Sara Duterte ang mamumuno nito. Unang-una, wala sa katinuan ang babaeng ito. Mayroon itong si Sara ng ugaling kung gugustuhin niyang makuha ang isang bagay. Gagawin nito ang lahat para makuha lang ito kahit illegal at bawal. Halimbawa nito yung makontrobersyal na confidential funds na kung saan para lang makuha niya ang pera doon. Gumawa siya ng mga peking pangalan. Makapagkurakot lang. Pangalawa, parating mainitin ang ulo. At walang delikadesa kung manalita pag galit. At minsan pa nga nananakit pa. Halimbawa nito itong pagbanta niya sa presidente. At pagsuntok niya sa isang sheriff. At iba pang mga pag-ugali na hindi kaaya-aya. Ito mga kabunyog, panoorin po ninyo ito. At sabihin ninyo kung nasa tama bang kaisipan ba itong si Sara. Mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kontrolado man unta ma'am, niya na may order ang sheriff na i-continue. Sa sheriff. Ipag sa proteksyon na lang namong. Dali, sir. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, diba? Diretso yun magsalita. Hindi niyan,
Hindi siya... she's I believe, a sincere person. Yan ba mga kabunyog ang gusto ninyong maging sunod na presidente ng ating bansa? Isang war freak. Kaya mga kabunyog dapat nang maalis na ito sa pwesto at makonvict sa darating na impeachment trial nito para hindi na ito tumakbo pang presidente sa darating na 2028 presidential elections. Dahil malalagay na naman sa malagim ang ating bansa. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.